Ang konsepto ng reincarnation, o ang muling pagsilang ng kaluluwa sa ibang katawan pagkatapos ng kamatayan, ay hindi direktang itinuturo sa Biblia. Sa katunayan, ang tradisyonal na Kristiyanong pananaw ay hindi sumusuporta sa ideya ng reincarnation. May mga ilang talata na minsang ginagamit upang ipaliwanag o ipagtanggol ang ideya ng reincarnation, ngunit ang mga ito ay kadalasang itinuturing na maling interpretasyon. Narito ang ilang halimbawa ng mga talata na minsang nauugnay sa ideya ng reincarnation, kahit na hindi sila direktang sumusuporta rito. Una, Mateo Kapitulo 17 versikulo 10 hanggang 13. At tinanong siya ng kanyang mga alagad, na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya, at sinabi, katotohanang si Elias ay pumarito at isasauli ang lahat ng mga bagay, datapwat sinasabi ko sa inyo, na naparito na si Elias, at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sinasabi niya sa kanila. Ang talatang ito ay nagsasaad na si Juan Bautista ay ang muling pagdating ni Elias, ayon sa paliwanag ni Jesus. Gayunpaman, maraming iskolar ang nagsasabi na ito ay isang simbolikong pagpapahayag at hindi isang literal na muling pagsilang. Pangalawa, Juan Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 3. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kanyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa nagkasala ang taong ito, ni ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang mga gawa ng Diyos sa kanya. Ang tanong ng mga alagad ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng karma mula sa isang nakaraang buhay. Ngunit ang tugon ni Jesus ay hindi nagpapakita ng suporta sa ideya ng reincarnation, bagkus ay ipinapakita na ang sitwasyon ng bulag ay may ibang layunin. Ang mga pangunahing Kristiyanong doktrina, batay sa mga turo ng Biblia, ay nagpapahayag na ang tao ay may isang buhay lamang at pagkatapos ng kamatayan ay haharapin ang paghuhukom, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dahil dito, ang reincarnation ay karaniwang itinuturing na hindi bahagi ng ortodoksong Kristiyanong pananampalataya.